Nakapili na ba kayo ng inyong iboboto? Talakayin natin ang kahalagahan ng pundasyon sa matalinong boto. Kasama ang isa sa mga Election 2025 partner ng GMA Network, ang Manila Bulletin, represented by former Communications Secretary at kasalukuyang publisher ng Manila Bulletin na si Herminio Sonny Coloma Jr. Magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam dito sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Opo. Ano po ba yung mga pundasyon ng matalinong boto ngayong Election 2025? Mahalaga dito yung masiglang paglahok ng mga mamamayan sapagkat batid natin na eternal vigilance is the price of liberty. Kinakailangang mulat at nakatutok ang mga mamamayan sa lahat ng kaganapan patungkol sa eleksyon sapagkat ito ay may mahalagang impact sa kanilang araw-araw na kabuhayan. Sa dami hong pinagkukunan ng impormasyon sa internet, paano ba dapat ginagawa ng media yung trabaho nito para magkaroon ng payapang eleksyon? Mahalaga yung pagtiyak na ang impormasyon na kinakalap ng mass media ay makatotohanan, makabuluhan, no? At hindi inimbento o hindi fake news. Kaya sa aming galaw, sa aming mga kautusan, no, sa mga correspondents at staff ng aming pahayagan, tinitiyak namin na ang kanilang fact-checking ay ginagawa sa pinaka-mainam na paraan para hindi makalusot yung peking balita. Laman po ng balita yung mga kontrobersyal na pahayag mula sa ilang politiko. May mga pinagpaliwanag na kay Comelec eh. Paano po ba natin matitiyak na magkaroon ng ikangay respectful discourse? Para sa amin po sa Manila Bulletin, hindi po namin binibigyan kahalagahan yung mga sensational na balita. Hindi po kami bumabanda doon sa lugar na naglilikha lang sila ng panggulat o gusto lang nilang mapansin. No? Ang aming pong tinitiyak ay ang aming mga balita ay makabuluhan, meron po itong saysay at makatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan. So yun po ang aming ambag sa pagtitiyak na mahusay magiging diskurso na tutulong din sa ating mga mamamayan na gumawa ng mga matalinong pagpili ng kandidatong iboboto nila sa darating na halalan. So sa inyo pong palagay, itong mga ganito nagbibigay ng pahayag na kontrobersyal, sinasadya lang ito para mapansin ng mga botante? Kasi kung tutunghayan natin kung sino sila, Rafi, no? Sila ay nandun sa hanay ng kulelat, ika nga, no? Hindi naman sila doon sa mga nangunguna dahil yung mga nangunguna ay yung mga kilala at yung mga naglalahad ng mga makabuluhang pahayag, no? Kaya hindi dapat nabigyan pa ng buwelo o bigyan pa natin sila ng espasyo. Ang kinakailangan ay bigyan ng mga mamayan ng pinakamalawak na pagkakataon na tunghayan ang mga matitino at seryosong mga kandidato na tiyak na maglilingkod ng tapat sa kanila kung mahalal sa darating na Mayo 12. Sa mga kababayan nating botante naman po, ano yung dapat gawin at tandaan para hindi mabiktima ng maling impormasyon? Kailangan po nilang pag-aralan, no? Yung mga kwalifikasyon ng kanilang mga kandidato. Kinakailangan kilatisin nila saan ba ito nanggaling, ano ba ang karanasan nito, ano ba ang kahandaan nito. Importante kasi yung integridad ng kandidato sapagkat kung may integridad ay tiyak na makapaglilingkod ng tapat. Marami naman dyan ay humahanap lang ng atensyon, no? O nagsasamantala lang, ginagamit yung eleksyon para tuntungan nila para sa iba pa nilang mga layunin, maaring sa negosyo, sa putintabing o iba pang larangan. Ito ay dapat makilatis ng mabuti ng ating mga mamayan at matiyak nila na ang kanilang iboboto ay mga seryosong kandidato na gusto talaga maglingkod ng tapat. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Manila Bulletin Publisher Herminio Sonny Coloma Jr.